Sa Manitoba, makakatanggap naman ng $900,000 na pondo mula sa provincial government ang 3 Filipino organizations. Katuparan daw ito ng pangarap ng komunidad. Gayunpaman, aminado silang may kasama rin hamon ang oportunidad. May report si Teresa Radula. Ay hulog na lang because no one was expecting anything like this. Posible na raw matupad ang pangarap para sa komunidad sa Manitoba. Ito matapos ang anunsyong makatatanggap ang 3 Filipino community organizations ng pinagsamang $900,000 mula sa Manitoba government para sa proyektong sama-sama nilang binubuo. It's not just going to be for economic purposes, it will be for cultural purposes, and at the same time, providing services to our community, like a senior's home probably as a basic thing. Ang pondo paghahatian ng grupong Mabuhay District Inc., Philippine Heritage Council of Manitoba at ng Philippine Canadian Center of Manitoba para maitayo ang isang Filipino business, cultural at care sector zone. Kabilang ang development ng isang personal care home para sa seniors, child care center, pati na rin ang athletics and performing arts spaces. Through this money, we know that it's just a start for us to begin our vision of this long-term project. Ayon sa Manitoba Minister of Labor and Immigration, pagkilala ito ng kanilang gobyerno sa hangarin ng community leaders at kontribusyon ng higit 70,000 Pilipinong naninirahan sa probinsya. I think their projects are timely as we as a Filipino community rise up and try to continue to build on our heritage and our identity. Our doors are going to be open and continue to care for the rest of Manitoba as well using these projects. Malaki man ang pasasalamat nila sa pagpopondong ito. Inaasahan daw ng mga grupo ang mga parating panghamon. The first challenge is finding the space within the city, and that's going to be a big challenge. Kami naman ay volunteers. We need to have a staff to maybe project managers and other staff to keep tracking on this. Matatanggap ng bawat organisasyon ng $100,000 kada taon sa susunod na 3 taon para rito. Sisimulan muna ito sa isang feasibility study bago ang iba pang detalye. There will be an auditing process throughout the next 3 years, and we're expecting some kind of overarching governance within the 3 of them, and that Manitoba as a government will not be a partner, but will be, participating as well as in to see how this project goes forward. Ayon sa mga organisasyon, handa sila sa oportunidad at harapin ang mga hamon para sa komunidad. It's a big dream that I know our community deserves, and hopefully will get the support not just of our province, but also of our federal government. The community will benefit on it, na maipagmamalaki nila na ang Winnipeg Filipino community ay dahil sa kanilang pagkakaisa ay magkakaroon tayo ng isang magandang ganitong projects in the future. Teresa Radula, Omni News, Toronto.